At ito po ay mula kay Romeo Panilagaw. Romeo Panilagaw. Ayan ang kanyang pangalan. Sabi niya ay ano sa dalawa ang dapat sundin? Ang Mateo 23:23 o sa ikalawang Korinto 9:7? Tayo ba ay na magkakasala kung isa sa kanila ang ating sinunod? Eh alam nyo kung magpapakateknikal ho tayo, ang utos pag nilabag, kasalanan talaga yon. Eh, pagka sinabi pong kasalanan, ay pagsalang-sang ho sa kautusan. Inasabi po ni Juan, mga kapatid. No? So, ang nakikita ko rito ay parang kailangan po nating mamili. Kung susundan ho natin yung talagang kunyari lang ay talagang pipili tayo dito. Eh, ang tanong, sino ba ang nagsasalita doon sa Mateo? Di ba ang ating Panginoong Jesucristo? Sino po ba naman yung nagsasalita dyan sa ikalawang Korinto? Di ba si Pablo? So, ang tanong, sino ang ating pipiliin? Si Kristo o si Pablo? Eh, si Kristo na. Eh, ano ba ang nakasulat sa Mateo 23:23? Basahin nga natin. Doon sa ang salita ng Diyos. Basahin nga natin. Mateo 23:23. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga paresiyo. Kayong mga napagkunwari, ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapo ng inyong mga pampalasa. Ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin at pagiging tapat. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapo, pero huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga mas mahalagang utos. So, Panginoon mismo yan. Alam nyo, pagka ang Panginoon nagsabi, huwag nating lalabagin. Tingnan nyo po. Hindi pwedeng sabihin natin, di doon ako sa ikalawang Korinto. Tika muna, wala bang kwenta itong sinabi ng Panginoon? Baliwala yan at doon tayo sa sinabi ni Pablo. Samantalang pag binag-aralan naman natin yung sinabi ni Pablo, hindi naman kontra dito. O tingnan po, paano bang kontra ba yan? Magkatulong ho yan. Punta natin yung ikalawang Korinto sa 9 talatang 7. Tingnan nga natin dyan sa salin na yan bago natin puntahan yung lumang Biblia. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. So, puntahan natin yung lumang salin, mga kapatid. Tingnan ho natin yung pagkasalin po mismo dyan. At ang sabi po yan, dyan, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So dito, wala talagang kontrahan dyan. Dahil wala po tayo kahit kaunting ideya po dito na si Kristo ay si Pablo kinukontra niya, sinabi ng ating Panginoon. Mamana pa ang mga salitang ito na magbigay ayon sa pasya ng kanyang puso ay katulong ng Mateo 23:23 at ng mga utos sa Old Testament. Itinuturo ni Pablo na pag nagbigay tayo, wag sa pilitan. Wag sa pilitan. Kapag ka ang Diyos ho ang nag-utos at mahal natin ang Diyos, sinusunod natin yan ng hindi sa pilitan. Kahit anong utos yan. Kahit hindi ho yan sa paraan ng pagbibigay ng pera. Yung utos ng Panginoon na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, kapag hindi ho natin mahal ang nag-utos niyan, mabigat sa atin yan. Ibigin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili, ayoko nga, sabi ng iba. Paano yun? Nakakainis siya. Marami tayong naririnig na ganyan. Di ba? So, kung aalisin lang natin sa ating isip ang pera, mga kapatid, makikita po natin na hindi po ito magkakontra. At saka, ewan ko bakit nagkaroon ng ganitong pagtuturo na dahil dyan sa ikalawang Korinto 9:7, hindi kinalimutan na, binaliwala na yung Mateo 23:23 na sinabi ng Panginoon. Nandyan na ho yung palusot na, sino ba kausap ni Kristo dyan? Di ba mga parisiyo, mga eskriba? Ang ganong pagtuturo, mga kapatid, ay napakalaking mali na katuruan. Kasi gusto nyong palabasin, gusto po nilang ipakahulugan na ang Panginoon ay walang isang salita na pabago-bago ng pagtuturo. Parang lumalabas ng Panginoon na parito para magturo ng dalawang uring kautusan. Kapag ang kausap niya iba ang kanyang doktrina. Pag ang kausap niya iba ang kanyang doktrina. Hindi po ganon ang layunin ng Panginoon, mga kapatid. Walang ganyan. Kasi kahit na doon sa pag-iika po, kung ayaw ng puso mo at napipilitan ka lang, nalalabag mo yung ikalawang Korinto 9:7 kasi ito ay paraan ng pagbibigay.
na dapat ay nagagalak ang iyong sariling damdamin sa pagbibigay mo. Lalo na kung ika po, kasi hindi naman yan atin sa Diyos lahat ng bagay sa mundong ito. Ay lalo dapat ipagpasya ng ating puso na magbigay at ibalik yan sa Diyos. So yun ang ibig po natin sabihin. Kasi pagka pinagkontra po natin yan, at pinakahulugan po natin yan, napipili lang tayo ng isa, ay malaking problema. O ano bang gusto nyo? Kristiyano kayo o Pabliano? Kasi si Pablo ang masusunod. O ayoko kay Pablo. Kristo na ako. Hindi naman ako Pabliano. Ano bang pwedeng itawag sa mga gustong si Pablo ang sundin? Ayaw si Kristo. Di, Pabliano. Yung gano'n na lang. Apostol ni Pablo. Gano'n na lang. Hindi apostol ni Kristo. Tagasunod ni Pablo. Si Pablo, tagasunod ni Kristo. Di ba? Doon sa 1 Korinto 11:1 ba yun? Nasabi po doon ay, maging tagatulad kayo sa akin, nagaya ko naman kay Kristo. Ay hindi magkakontra si Pablo, kasi parang Korinto lang yan Ikalawang Korinto yon. So, itinuturo ni Pablo na maging tagasunod tayo na hindi sa pilitan. Yun. Hindi kasi pwede na sabihin natin na bago na yan. Yan na ang bagong utos at wala na yung una. Dahil yung pagbibigay po mga kapatid ng kusa ay ang mensahe niya nasa Old Testament. Lagi nang namin binabanggit yan Naroon yan sa Exodus. Kung halimbawa, sa Exodus 30 o 35 talatang 5, meron ng kusang pagbibigay na binabanggit dyan Magsikuha kayo sa inyo ng isang handog na taan sa Panginoon. Sino mang may kusang loob ay magdala ng handog sa Panginoon, ginto at pilak at tanso. Kita mo na. Kusa. Ang pagkabanggit lang ni Pablo, magbigay ayon sa pasya ng puso. Di ba? Ang pasya ng puso, kusa yun Pag kusa, puso ang nagpasya. Nasa Old Testament. Kaya maling-mali po mga kapatid doon sa mga nanonood na ginagamit po yung 2 Korinto 9:7 bilang kapalit ng utos noon. Ay tigilan na ho ninyo yan kasi mali. Dahil nasa Old Testament na rin yung diwa niyan. Itigil nyo na po yan kasi nangungulit na lang ho tayo kapag kaganon. O isa pang talata, yung Exodus 25:1 at 2. Ganon din O ano pa ang sabo dyan? At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, salitain mo sa anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Ang bawat tao na maganyak ang puso sa kagandahang loob ay kukunan ninyo ng handog sa akin. Maganyak ang puso, ibig sabihin kusa. Mga kapatid. So, nasa lumang tipan na ito, yung diwa niyan. O isa pa, sa 15 talatang 10 ng Deuteronomio. Ang daming talata, kaya yung nung pinaghanguan ni Pablo ng 2 Korinto 9:7. Siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam. Pagka binibigyan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng iyong hipuin ng iyong kamay. Diba? Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya, sabi dun sa 2 Korinto. At ang sabi naman dito, pagpapalain ka ng Panginoon doon sa pagbibigay ng kusa. Kaya actually, kung titingnan natin, i-consider natin yung mga talatang yan, yung 2 Korinto 9:7, hinangon ni Pablo sa Old Testament. Pero ngayon, ang interpretation ng iba, ito na yung bago. Wala na yung luma. Mali, mga kapatid. Maling-mali. So, salamat kapatid na Romeo sa iyong magandang tanong. Kaya nga sabi mo rito, magkakasala ba ako kung isa sa kanila ang ating susundin? Kasalanan talaga yon kasi inilabang mo Isa pa nga pala mga kapatid, itong 2 Korinto 9:7, ito po ay koleksyon para sa tulong, sa kanilang gagawing tulong. Kaya yung pong pagbibigay ng tulong sa kapwa, isa po yan sa mahalagang tuntunin na dapat po nating gawin bilang pagdiwa po ng tinatawag na pag-ikalawang utos ang ibigan ng kapwa na gaya ng sarili, pagiging matulungin. Yan po ang isa sa katangian ng tunay na
relihiyon. So pareho po yan. Ang ikalawang Korinto ay hinango din sa Old Testament yan. Kahit tingnan mo yung cross-reference ng mga kilalang mga, hindi naman mga Adventist na mga komentary, yan talaga yung sasabihin nila at mga cross-reference galing din sa Old Testament yan. Okay.